bad influence sa pamangkin ko. You were never good enough for him. Kaya magdusa ka. Yes, ma'am. Nasaan ako? Kumusta ang pakiramdam mo, Mrs.? Alalang-alala sa'yo ang asawa mo. Hindi. Hindi. Anong asawa? Anong asawa? Rod! At ito lang ako, madam. Tama ang ginawa ng asawa mo na dalhin kayo dito, Mrs. Dehydration ang naging cause ng pagkahimatay mo. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman po napano ang baby niyo. Buntis ka? Sorry kuya ha, dapat sinabi ko agad sa'yo noon. So hindi ka nagsasorry na buntis mo kapatid ko? Hindi. Dahil pareho namin ginusto ang mga nangyari. Lahat ng maging desisyon nyo ni Helen mula ngayon, hindi na lang para sa inyong dalawa. May kasama na kayong inosenteng buhay na pwedeng maapektuhan sa kung ano man ang gawin nyo. Magiging best tatay ka ng anak natin. Alam ko yun kasi alam mo, mabuti ka na father figure sa mga kapatid mo. Kahit na sa paningin ng iba ay mali yung ginagawa mo, mali yung mga desisyon mo, ako ang magiging kakampi mo. Katawan ng private investigator ko natagpuan nyo. Yun ang na-ID ninyo ni Auntie. Then nasan ka these past 2 months? Observing my wife and her kalaguyo. Hidayaan mo kami magluksa. Nang ganun? We thought you were dead. O, kamusta nga pala kayo nila mama dyan? Nakapag-adjust na ba kayo? Yung lalaki dyan sa likod mo, parang kanina pa tingin sa'yo. Ha? Anong sasabi mo? Ang mahalaga, alam ko kung nasaan palagi asawa ko. But when the right time comes, I will rise from the dead and take what is mine. Kuya? Asan si Rod? Naku, mukhang pinaglilihian na ng bunso ko si Rod ah. Grabe ka. Nahanap ko lang, naglilihi na agad. Kumain ka na. May inaasikaso lang si Rod para sa future ng baby nyo. Pabalik na din yun. Aba, himala, nagluto ka. Correction, nagluluto ulit. Tagal na kaya akong nagluluto. Hinahayaan ko lang si nanay magluto para sa atin kasi alam ko ito yung gusto niyang gawin para sa atin. Tsaka, alam ko rin na ito yung gagawin nila nanay at tatay kapag nalaman nilang magkakaapo na sila. Kaya ako na lang muna ang gagawa kapalit nila. Yung poging tito ng pamangkin ko. Tara, kain na tayo. Dami mong sinasabi, kuya. Hindi ka nasaluan mo na ako. Love. Love. Kuya. Saan ka galing? Ba't ganyan mukha mo? Parang nakita ko si Sinon kanina eh. Love, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Paano mo makikita? Ipatay na yung tao. Nasa news nga, di ba? Mamalikmata ka lang. Rod, patay na si Simon.
Tama nga kayo. Imposible. Sorry, my love, ha? Napag-alala pa kita. Patay na si Sanon. Kaya imposible na siya yung nakita ko kanina. Kumain ka na. Gutom ka na. Oh. Kumain ka na ba? Di ba? Uy, Helen, ginagawa mo? Ako na nga dyan, baba mo yan. Hindi na kuya, okay lang ako. Kaya ko to. Kulit na ito eh. Kuya. Doon ka muna sa loob, magpahangin Huwag ka ka. Ang na. init-init to. Ang OA mo naman kuya eh. Tutulungan na kita. Ano pa ba yung kailangan buhatin? Yan. Hala, ang weird mo kuya. Ano nangyari sa'yo? Hayaan mo na akong gawin to para sa'yo. Magluto, maglaba, kung ano-ano pa. Kasi kapag kasama mo na si Rod at yung baby nyo, hindi ko na to magagawa para sa'yo. Tsaka kung isipin mo, parang never pa kita natulungan nung bata-bata pa tayo eh. Kasi alam mo na, medyo pasaway ako nun eh. Wala akong ginawa kundi awayin ka. Okay lang yan kuya. Tagal na yun, wala na yun sa akin. Tsaka di ba normal naman yun sa magkakapatid yung nag-aaway. O tingnan mo nga ngayon, no? Tayo naman nagdadamayan. Ngayon bandang dulo. Basta bunso, kapag kailangan mo ako, andito lang ako. Sige kuya. Alam ko naman maaasahan kita eh. Nasa St. Anthony si tatay. Magpakita ka naman may pakialam ka kahit konti. Magtatrabaho ako. Ang gusto kay tatay, aalagaan ko yung tatay ko. Kasi hindi naman kakayanan lahat ni nanay yun eh. Alam mo naman, di naman maaasahan si kuya. Maaasahan ha, sabi mo yan. Tingnan mo. Wala, akala ko may nakita ako eh. Wala na, prapraning na rin ata to. Tapos si Rod eh, lakas ng trip eh. Kung sino-sino nakikita eh. Ano? Mukhang baka napraning lang ako. Ay, okay na. Ang galing ah. Basta gusto ko malaki yung espasyo ha, para accessible sa lahat. Yan, tama yan dyan yung crib. Yan? Oo. What if gumawa tayo ng space para sa sofa bed? Para anytime na gusto natin katabi matulog si baby, pwede. Clingy parent lang. Oh, bakit hindi? Pwede naman. Sige, magandang idea yun. Tingnan mo. Ayan. Okay ba? Ganda ng ilaw. Okay na okay ito. Ang ganda. Excited na ako. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang di na umabot
i-combine natin yung parehong pangalan natin. Diba? Ro-Len. Rolen. May love naman ni. Yung seryoso na, joke time ka. Tsaka hindi na uso yung mga kombinasyon ng pangalan. Ito naman, di mabiro. Ito. Matagal ko nang iniisip to. Kapag lalaki, dapat merong Antonio o kaya Anthony sa pangalan niya. Para syempre, kapangalan si Papa Tonyo. Oy, kayong dalawa. Huwag nyo kasi pangunahan yung baby niya sa pangalan niya. Malin nyo, mas gusto niyo mas maikli yung pangalan para mas madaling isulat sa papel. Base kasi sa experience ko, Ryan. O di ba napakaikli nun? Pwede. Sige, kuya, sabi mo. Isip na. O paano kung babae? Antoinette. Antoinette? Ganda rin siya, Antoinette. Ganda rin, diba? My love, konti na lang ang hihintayin natin at lalabas na tong si baby. Ilang buwan na lang mapupuyat na tayong dalawa. Natatakot ka ba? Oo. Kasi yung saya-saya natin. Paano kung yung saya mapalitan ng luha? My love, huwag kang mag-alala. Wala nang sanon nagugulo sa mga buhay natin. Hindi ka ba nagsisisi na ako yung minahal mo? Gumulo yung buhay mo, pati buhay ng pamilya mo. My love, hinding-hindi. Dahil ikaw ang kasiyahan ko. Yung mga mata mo, yung mga ngiti mo, pati na rin yung dimples mo. Yan ang bumubuhay sa akin. At ngayon, mas lalo dapat tayo maging matibay. Dahil hindi na lang tayong dalawa ang nasa laban na to. May kasama na tayo. Mahal na mahal kita, Helen. At hinding-hindi ako bibitaw. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Mamahalin din kita, Rod. Hanggang sa huling hininga ko. Wala nang bibitaw. Walang bibitaw. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo. Okay! Ako, Victoria, excited na Ayan, ako. malapit na po, malapit na po. Yan. Ayan na ba? Hi, Ma! Hello po! Hi, tita! Hello, mga anak! Kumusta na kayo dyan? Althea, bilisan niyo na, anak! Bilis! Gender reveal na! Hi, kuya! Ma, ano sa'yo? Boy o girl? Nak, it doesn't matter. Basta healthy yung baby. Tama. Ikaw, ate, ano sa'yo? Kahit ano din. Basta happy si Helen at si Ron. Sa akin, boy na baby. Ready? O, Ma, ready na kayo? Ayan na, ayan na! Ready? Ready. 1, 2, 3. It's a girl! It's a girl! Ako ha, sigurado ako, napakaganda ng baby na yan dahil magmamala yan kay Lola! Basta ninong ako, ha? Sige na. Gutom na yung baby eh. Yes, ate! Gutom yung buntis rin. Kain na tayo.
Helen, naging maayos din naman pala ang lahat. Masaya ka ba? Bukod sa nagtatago, masayang masaya. Helen, ayoko sanang maging panira ng mood. Pero paano pag dumating yung panahon na maghabol yung auntie ni Sinon dyan sa bata? Eh, after all, siya na lang yung natitirang tagapagmana ng estate nila. Tama ka. Panira ka nga ng mood. Alam mo, cherish muna natin tong moment na to. Lalo na't magiging ninang ako ng baby mo. Tama. Magiging ninang ka na. Talaga, ninang ako. Alam mo, alam ko naman na may posibilidad talaga yung sinasabi mo. Pero kilala ko rin si Auntie Salud. Anything to do with me, mas gugustuhin nun na lumayo. I don't think maghahabol pa siya dito sa anak ko. Sana nga ganun yung mangyari. Pinagpaplanuhan na nga namin ni Rod eh. Ito, kailangan piliin na namin ang kinabukasan. Ang masayang bukas na walang Sinon. Kain ka na. Para si baby. Excited na ako. Miss ko to dalandan. Sarap. Ashim. Welcome back, Kuya. Andiyan pa yan? Hindi pa tinatanggal? Tatanong si Auntie Salud if I did. Besides, totoong tao rin naman yung nandyan eh. At least may nagdarasal para sa kanya. Send it to his family. Sure ka ba, Kuya, na ready ka na magpakita sa mga tao? Not until I get my family back. So make sure, hindi pupunta si Auntie rito hanggat hindi ko naaayos ang nursery ng anak ko. Paano ka naman nakakasigurado na anak mo yun? Ako ang husband ni Helen. Buntis ang asawa ko. Therefore, ako ang ama ng bata. Sa lahat ng aspeto ng batas, I'm the father. Pero sa batas, patay ka na. Ano pa ang magiging karapatan mo sa anak ni Helen? Oh, Matt. Have you forgotten how powerful I can be? The fact that I rose from the dead, that's enough reason for you to trust me. That I can make things happen. And now, I have to make a lot of phone calls to make those who need to know that I'm back. Tapos kailangan kong puntahan ang asawa ko kasi kabuwanan niya na. Kailangan niya na ako sa tabi niya. Milab, ako na dyan. Iwanan mo na yan. Sige lang, my love. My love. Okay ka lang ba? At parang hindi ka naman masaya nung nalaman mo yung gender ng anak natin. Milab, siyempre masaya.
Sandali. My love, yan ang problema. Lapit na kasi ang birthday ni tatay. Siyempre, nai-guilty pa rin ako kasi naiisip ko, kasalanan ko kung bakit siya nawala. Alam mo, kapag may mga magandang nangyayari, hindi nga ako makapag-celebrate kasi naiisip ko si tatay eh. Naisip ko kung masaya ba siya sa heaven. Kung natutuwa ba siya sa mga nangyayari sa atin dito. Helen, Ang bilis kasi ng pangyayari, Rod. Alam mo yung halos magkandara pa ako na makarating sa Amerika para hanapin ka. Nung iniwan ko si tatay, healthy siya eh. Walang senyales na kahit ano. Nurse ako, di ba? Dapat makikita ko yun, malalaman ko man lang yun. Pero wala talaga. Ang bilis ng pagkawala niya. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Hindi man lang niya makikita magiging apo niya. Helen. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun, Rod? Ako yung rason. Ako yung rason kung bakit namatay si Papa Tony. Maupo ka muna. I'm so sorry, Helen. I'm so sorry. Helen? Helen? Helen! Helen, kausapin mo naman ako. Ako nakakausap kay Helen. Baka mapaanak yan di oras sa pag ikaw eh. Paano ka nakapag-move on, kuya? Ang totoo, hindi pa din. Gusto mo lang makausap si nanay tsaka si tatay. Ano gusto mong gawin ko? Hubugan ko si Rod? Wala akong pakialam ko siya yung tatay ng anak mo. Bumalik lahat ng sakit. Lahat ng pinagdaanan ko. Nangyari yun. Hindi mo ba sasagot niyan? Di pa ako ready na kausapin siya. Kung ano man yung nararamdaman mong sakit pagdating sa magulang natin, nararamdaman ko din. Tinutulungan niya ako ni Victoria na gawa ng kaso yung nangyari kay nanay eh. Kasi naniniwala akong hindi aksidente yun. Helen, Sino? kausapin mo ako. Please. Please, Helen, give me a chance. I'll Tama na! Tama na! Ako! Tumigil Ay, ka na! dapat! Please! 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 Manganganak na siya! Dali natin sa ospital! Halika na, tara na.